Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Solana. Ito po yung kanyang meme coin na tinatawag pong Silly Dragon, kung saan ay ito po ay nagkamit na naman ng 300% na weekly rise. At yan, pagdating po dito kay Silly Dragon or Silly token ay meron na po tayong naibalita tungkol dito, kung saan ay meron pong isang trader dito na kumita ng napakalaking amount, or kumita po siya, naging milyonaryo po siya. Yan sa pamamagitan lamang ng maliit na puhunan. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer, kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin po magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang sabi rito ay Silly Dragon, a new meme coin based on the Solana blockchain, has marked a notable increase in value. Yan, akala natin ay babagsak na ito. Ang akala ko rito ay pump and dump ito. Kasi meron na pong kumita ng ilang milyon dito, pero ayan, patuloy pa rin po na umaangat naman yung kanyang value. Silly Dragon has achieved a market capitalization exceeding $140 million, with its price climbing to 0.147. This represents a substantial 36% rise in the past 24 hours and an impressive 300% increase over the last week. Early today, KuCoin also announced the token's listing, further driving its trading volume. Ayan po yung mga most recent na kaganapan dito kay Silly Dragon or Silly token. Nakamit po niya ang market capitalization, kung saan ay nalampasan na po niya ang $140 million na market cap. Yan, at maliban dito, yung kanyang presyo ay umangat na rin ng 0.147. Kaya dahil dito ay nagkaroon po siya ng 36% na price increase nitong nakalipas lamang na 24 oras. Kaya yan, meron po siyang kahanga-hanga na 300% na price increase nitong nakalipas na linggo. Yan, ngayon lang ay si KuCoin naman ay nag-announce po siya ng token listing, kung saan ay yan, token listing po ng Silly Dragon. Kaya yan, isa na rin po itong nagdulot yan sa paglago ng Silly Dragon or Silly token, kung saan ay tumaas po or lumaki yung kanyang trading volume. Yan po yung actual na tweet ni KuCoin dito. Silly trading is now live on KuCoin, Silly USDT. Kaya yan, nagkaroon po kasi sila ng listing dito kay KuCoin. Yan, kung malilista pa ito sa iba pang mga crypto exchange ay masasabi kong tuloy-tuloy lamang yung pag-angat nito. Ayan, Silly Dragon, launched on December 16, has quickly gained traction among meme coin enthusiasts. The inspiration for the token traces back to last Halloween, when Anatoly Yakovenko, the co-founder of Solana, appeared at a conference dressed as a dragon. Kaya ayan, dyan po galing yung itong si Silly Dragon na ito. Ayan, inspiration mula sa co-founder ng Solana na si Anatoly Yakovenko. Ayan, kasi meron daw pong isang naganap na event nung Halloween. Ayan. Tapos nung Halloween na event na ito ay nagsuot daw itong si Anatoly Yakovenko ng isang costume na dragon. Kaya yan, diyan po kinuha yung inspiration na ito. Kaya yan, na-create itong si Silly Dragon na ito noong December 6. Ayan, despite its recent success, the smart contracts associated with Silly have not yet been verified, which is a crucial aspect for investors to consider regarding security and transparency. Kaya yan po yung dapat nating malaman kung tayo po ay nag-invest dito kay Silly or nag-accumulate po tayo ng Silly token, ay dapat po nating malaman na yung kanilang smart contract ay nananatiling unverified po. Kaya ito po yung isang risk dito.
Yan, hindi pa dumaan ito sa verification. Yeah, the token's distribution reveals that the top 10 currency holding addresses, excluding those of centralized exchanges, currently possess 18.5% of the total SEALI tokens. These holders are reportedly experiencing an average floating profit of 30 times their initial investment. Kaya yan, yung mga holders daw dito ni SEALI Dragon ay yung kanilang initial investment ay nakakaranas po sila ngayon ng 30 times na paglago sa kanilang puhunan. The rise of SEALI coincides with a broader upswing in the Solana ecosystem. SOL, the native token of Solana, has seen a 35% increase over the past week. Similarly, other prominent Solana-based tokens such as Chainlink, the Graph, and Render have also experienced growth, each recording over a 10% rise this week. Kaya ayan po si SEALI. Yan, patuloy pa rin po siya na nagpapakitang gilas hanggang ngayon. Kaya nakala ko po ay tapos na yung kanyang ipinapakitang performance. Meron pa palang naibubuga itong si SEALI Dragon. Yan. Pero sa tingin ko kung may mga susunod pa dyan na mga exchanges na maglilista dito kay SEALI Dragon, ay sa tingin ko ay tuloy-tuloy lamang po yan. Tuloy-tuloy lamang yung kanyang paglago. Pero kung pag wala na ay sa tingin ko ay dyan na po siguro manghihina ito or tatamlay. Pero sa tingin ko ay tuloy-tuloy pa rin ito kasi nalalapit na po yung approval ng spot Bitcoin ETF at saka Ethereum ETF. Kaya ayan, siguro ay yan, kung pag natapos na siguro lahat ng mga ito, yung mga catalyst na ito, ay saka mag-uumpisa ulit na magkakaroon ng correction ang lahat ng mga cryptocurrencies. At ayan ang tungkol dito kay SEALI Dragon. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.